let's talk about El Nido. Tuwang-tuwa ako dahil nung nalaman ka na pag wala kang trabaho, El Nido. Pag may trabaho ka, nasa Maynila ka. Is that a setup? Permanenteng setup mo yan? Actually, after pandemic po, na-realize ko na wala akong time sa anak ko simula nung pinanganak ko siya. Dahil after ng show, dire-diretso. Tapos 9 na siya. And meron po siyang ASD, Autism Spectrum Disorder. Okay. So, pina-check siya sa doctor. Sabi, kailangan ko na siyang tutukan hanggang mag-12. Kasi baka lumala. Pero nasa mild lang naman po siya. So, nag-decide ako na mag-cut ng work. Magpaalam sa GMA na one soap na lang a year, ganyan, para makatutok ako sa anak ko. And you were talking about this very special school, The Earth. Pwede ba natin pag-usapan yan? Maikli lamang. The Earth School, yes. Earth School. The Earth School, yeah. Ano yan? Ilarawan mo nga sa amin. I'm sure maraming mga magulang ang nagmamasid at nakikinig sa ating pag-uusap. Napakaswerte lang po talaga namin ni Katie na last year lang kami tumira doon. Tapos last year lang din nag-open yung The Earth School. Iba siya sa mga school kasi hindi siya traditional. Mas sinuturuan nila yung mga students na maging independent. Tapos, yung magtanim, ganyan, maglakad sa forest. Di ba yung sinasabi mo na 2 minutes? 2 to 3 minutes walk sa forest na sila. 5 minutes walk, nasa beach sila. Every Thursday, mayroon silang beach na day. Pupunta sila sa beach. Ewan ko, basta kung anong ginagawa nila doon. Okay. Minsan nag-bonfire sila, minsan nagsa-starry night sila, nag-bonfire sila, tapos nanood sila ng stars. Bird watching, mga ganon, kung ano-ano. At saka sabi mo, meron mga estudyante na galing talaga sa ibang bansa. Yes, ang dami pong lumipat na galing talagang abroad na lumipat sila ng El Nido dahil doon sa school na yon. Galing. Kumusta ang buhay sa Palawan? Sobrang saya, sobrang simple. Oo. Laking El Nido ka. Actually, hindi po. Dito sa Maynila. Taga Manila ako nag-aaral, pero pag Pasko, nandun ako. Pag summer, 3 months ako doon. Marami kang kaibigan doon. Before, kasi... Nakikita mo si Lloydie? Jean Lloyd? Yes, ako. Because he's there, di ba? Doon siya sa amin bumili. Ah, Sa area namin, yes. okay. May discount. Kaya family friend kami. May discount siya, parang kapatid ko na siya, parang anak siya ng nanay ko, parang siya na ngayong anak. Galing. Oo. So, si Lloydie, inuulit ko lang, bumili ng property through you. No, my mama ko, sa mama ko. Through your mom. One big... Kaya baka akala ng mga tao, mayaman ako. Nanay ko, hindi ako. Hindi naman masama maging mayaman, di ba? No, but nakikita ko yung, sabi ko, yun ang dream. Yung para bagang nasa probinsya ka pag walang trabaho and then bumabalik ka dito sa Maynila. To me, that's the ideal balance sa industriya na meron ka ngayon. Yes. Di ba? Sobrang happy po ako.